guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel, Autoboyson. So pasensya na kayo guys, ngayon lang tayo uli nakapag-upload dahil sa sobrang busy, daming ginagawa at maraming video na hindi pa na-upload. So ito guys, fuel tank to ng Suzuki Key6E engine, yung transformer ng mga Suzuki minivan. So, share ko lang sa inyo to guys. Ang issue nito guys ay ayaw umandar ng makina. Pinarada lang ng isang araw, nag-overnight pagparada, kinabukasan ayaw na umandar. So, pag ganito guys, ay titingnan nyo kagad guys yung fuel system. So, na-test na natin na hindi siya gumagana ng tuloy-tuloy yung fuel pump. So may time din na gumagana or minsan nagmamalfunction talaga siya, gagana, hindi gagana, ganun. So binaba natin yung tangke at tinis natin, nilinisan muna natin yung palibot ng tangke, tapos inihipan natin ngayon guys kung mayroon siyang back pressure. Kasi pagka binuksan ninyo guys yung filler cap ng gasoline tank ay nagbabacuum siya. So may barado either sa charcoal canister or doon sa fumes niya, line hose. So nakikita niyo guys yan, no? Gumagana siya pero minsan hindi gagana. So ano ba dapat yung papalitan nito guys? Mostly ang sakit nito guys ay fuel pump. So pwedeng mapalitan ng fuel pump lang, pwede rin assembly na kasama yung pressure relief valve. Minsan naman dalawa yan, pump at saka relief valve. Pero sa case natin ngayon ay pump lang. So check nyo rin yung electrical connector. Kagaya nyan, yung terminal is namumula na guys. So pag namumula na yan guys, umpisa na yan guys na magsushort yung signal, yung current, yung voltage nya. Yan din ang nakakasira sa fuel pump. So sa ganito guys, remedy muna yung gagawin natin. So lilinisin natin yan at papalitan natin yung fuel pump. Pero pagka ito umulit guys, is assembly na talaga ang papalitan natin. So yun lang ang i-check nyo din yung connector kung may putol. Minsan kasi napuputol yan kung naka-experience na ng pagbaba ng tangke, nahila. So ngayon guys ay ikakabit na natin yun. At bago natin ikabit, i-test muna natin kung may continuity voltage siya or current flow. So umilaw naman yung tester, meaning mayroon. Bago natin iangat, kasi minsan pagka inangat mo, pagka naipit yung wire, nawawala siya. So kailangan i-double check natin kung mayroon pa siyang nakadaloy na voltage or voltahe. So ngayon guys ay ikakabit natin yung tangke at papaandarin na natin yan guys. So ganito guys, medyo mahirap to dahil naka-lowered yung unit ng Suzuki. So minsan saktuhan lang yung katawan natin dan na makasuot, kung nakikita naman ninyo guys. So yung iba nito ay kino-convert nila guys, pinapabutasan na doon sa taas para hindi mahirapan magkalkal ng fuel pump. So mas makamura kasi ng labor pagka palagyan nyo ng provision hole yung flooring kaysa magbaba ng tangke. So ito lang, pagbaba ng tangke, labor kagad yan is nasa 2.5 pag nasa workshop ka. Pero kung sa tabi-tabi lang, pwede na ang 1.5 palit fuel pump lang. So ngayon guys, i-check natin kung may dumadaloy na fuel doon papunta ng fuel rail ng engine. Dahil nakikabit na natin yung mga hoses, nakikabit na natin din yung electrical supply doon sa
pump niya. So as you can see guys, medyo mahirap talaga pagka lowered na minivan or yung mga Suzuki transformer. Mahirap suotin, mahirap dukutin. Talagang kulang na lang, ihiga ka na lang dun sa flooring para magkasya ka. So ngayon guys, atin nang ikakabit ng maayos yung tangke para paandarin natin yan. Tapos sa sunod natin na guys ay papaandarin na natin. So kung nakikita ninyo guys ay umandar na siya. Okay, ang andar niya, one click umandar na siya. Pero mayroon tayong napapansin na kakaiba, yung tumutunog na langit-ngit. So yung tumutunog na langit-ngit, dalawa lang yan, either belt or yung pulley. So sa pulley marami tayong titingnan. Una yung pulley ng ring, pulley ng mga pump, pulley ng crankshaft, pulley ng steam, pulley ng alternator, aircon. So yun. So ngayon guys, chine-check pa rin natin uli kung lumalabas pa rin ba fuel. Kung nakikita ninyo ay susuot naman tayo uli dahil i-confirm natin yun kung lumalabas pa rin ba. Baka mamaya naiipit na kaya minsan nawawala. So sa ngayon umandar na siya. So nakabit na natin lahat. So yun lang guys yung papalitan doon, yung fuel pump. Pagka nagba-vacuum suction siya, palitan nyo na rin ng valve, yung pressure relief valve. Or kung may budget naman ay palitan na ninyo ng assembly, lalo na kung sobrang tagal na. So diyan guys, pinaandar natin, umandar, pero maingay siya pagka nakakabit yung connector ng alternator. Nawawala naman siya guys pagka tinang yung connectors ng alternator. So meaning mayroong dyan sa alternator, bearing, belt, or internal talaga assembly. So yun yung natin dyan guys, dahil hindi natin may release to gawa ng nag-iingay alternator. So first step, higpitan natin yung belt, higpitan yung pulley, ayusin yung mga ground, ayusin yung mga terminal. Tapos pagka start is observe natin. Pagka nawala, doon lang yun sa ginawa natin, belt or pulley. So yun guys, sana nakatulong to guys sa inyo, at sana huwag kayong magsawa na panoorin yung mga video na sinishare ko. Importante ito sa mga baguhan guys. So don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Otto Boyson. Maraming salamat sa panonood.